Guys, welcome dito sa The Sun at Char. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Wow, Six of Wands and Ten of Cups. Nagtagumpay ka, naging victorious ka. O kung magtatagumpay ka o nagtagumpay ka na maging ganito yung buhay mo, na mamuhay ka na ng tahimik, na mamuhay ka na ng tahimik, na may mag-end na, no? Yung siguro yung may mga nanggugulo sa buhay mo, may namimiste, may nang-harm, may gumagawa ng scheme and deceit, yun na ang nag-end, no? May natapos na. What's with the Death card here? Namatay ang pamilya na to. Hindi. Nag-end na yung pamiste nila sa'yo, yung panggulo nila sa buhay mo. Ayun, hindi naman namatay. Nag-end na yung panggugulo at pamiste sa buhay mo ng pamilya na to. It's a family na kontra sa lahat ng goals mo. Hindi. Kontra sa love life mo o against sila pagdating sa love life mo. Yes, against sila pagdating sa love life mo. May ginagawa silang spiritual o parang may ginagawa sila inuupos nila or may ginagawa silang scheme and deceit para hindi ka swertin sa love life mo, para hindi ka maging masaya, para hindi kayo magkatuluyan ng person mo, para hindi maging victorious yung love life mo, para hindi mag-succeed. Yan. Nag-end na yung pangingialam nila sa love life mo, sa buhay mo. Ayan. Kaya magiging masaya ka na kayo ng person mo. Lalo yung buhay mo, yung pamilya mo, buhay pamilya mo. Mamuhay ka na ng kontentong buhay, peaceful na buhay, masayang buhay, fulfilled ka, colorful yung buhay mo, parang gano'n kasi merong rainbow, and yung wini-wish mong buhay, yan, ano pa, mamuhay ka na ng positive, na inspired ka, and yung dream mong buhay, yung pangarap mong buhay, kasi the star and color purple, malakas yung crown chakra, no? Yung color ng crown chakra dyan. So, sumisimbolo din ng dream yan. So, yung dream mong buhay, yung pinapangarap mong buhay. Seven of Cups. What's with the Seven of Cups? May nalilito. Ito ba yung mapapangasawa mo, si King of Pentacles in reverse? Ay, upright ba to? Hindi yan ang mapapangasawa mo, hindi yan ang asawa mo o mapapangasawa mo. Kung may partner ka na ngayon or wala pa, hindi yan ang makakasama mo maging asawa mo o makakasama mo sa buhay mo. Maybe that is someone na deceitful. Yan ba gumagawa ng deceit sa'yo sa love life mo, si King of Pentacles? Yan na nga yun, no? Nalilito siya. Yan na atake. Napaka-courageous na, determined niya na mga atake sa'yo, na napaka-driven niya. Na gumawa ng siguro scheme and deceit, ganyan. Pero ayan, nalilito siya ngayon. At naguguluhan. Clouded yung isip niya. Clouded yung isip niya. See? Anong papasok sa buhay mo? King of Cups. Ano yung body mo energy? The Sage. You're wise. You're intuitive kasi merong ano dito, may owl.
Magaling ka mag-obserba. Ganun yung mga wise eh. You have a good judgment. Someone na spiritual, a sage. Pwede din na mabasa mo din, observan mo yung emosyon ng isang tao. Parang ganun kasi merong ano dito, merong wolf. The wolf. You have the ability to see things, no? Na things or situation or like deceit and scheme and yung mga naka-hide, yung hindi nakikita ng iba, hindi napapansin ng iba, yung hindi na-observa ng iba. Kasi may owl nga dyan, kaya nasabi ko intuitive din. Ano pang energy mo ngayon? Ano yung personality mo? Intuition talaga. Intuitive ka nga. See? May aula naman. Intuitive ka. Or maybe you're a highly intuitive person. You're highly intuitive na klase ng tao. Ayan. See? Ano pa? About sa'yo. Naka-recover ka na sa sadness, sa pagiging matamlay, sa pagiging malungkutin, yung hindi ka contented sa buhay, o makaka-recover ka na kasi maging masaya na nga yung buhay mo eh. Nagtagumpay ka na maging ganyan yung buhay mo, na maging masaya na, maging positive, positibo na yung mga mangyayari sa buhay mo, sa love life mo. Ganon. Ito si King of Cups, yan ang darating sa'yo. It's a person for sure. Ano ba yan si King of Cups na yan? In love sa'yo. Kasi, in love sa'yo. Kasi King of Cups eh. Emotional, in love sa'yo. Feel na feel ka niya. Parang pagdating sa'yo ay naging sensitive siya, naging pathetic, mahalaga ka sa kanya, mahal ka niya, in love siya sa'yo. So yan, ano pa, ang tungkol kay King of Cups na yan, kasi may plano din to sa inyong dalawa eh. Meron siyang gustong i-build din yung dalawa, kasi in love nga eh. Ano yung gusto niya i-build? Ano ninyo? Pamilya? Pamilya. Yun ang naisip niya. Yun na yung parang pinaplano niya. Plano niya na yun. Yun na yung nasa isipan niya na plano niya bubuo kayo ng pamilya. Okay man kayo ngayon o hindi. O partner mo man o karelasyon o hindi man. Sa ngayon, o ex mo man, ay basta yun na yung plano niya. Yun na yung sa isipan niya na bubuo kayo ng pamilya. Hi. Bakit? Ano yung nagustuhan sa'yo ni King of Cups na yan? Ito nagustuhan niya sa'yo, Queen of Swords. May self-love, may self-worth. Naglalagay ka ng healthy boundary. You know your worth. You know your value. Yung halaga mo ba? No? Alam mo kung ano halaga mo. Alam mo may halaga ka. Alam mo mataas yung halaga mo. Para may pagka-stricta, hindi rin nagustuhan niya sa'yo. Stricta, ganyan. Matalino. Sharp and clear yung mind mo. Ano pa nagustuhan sa'yo ni King of Cups? Bakit gusto niyang bumuo ng family with you? Siguro, magsama kayo, ganon. Three of Wands. Kasi marunong ka mag-antay. Hindi mo dinadaan sa manipulation, manifestation, sa spiritual, para mangyari na agad yung gusto mo. The Priestess in reverse and Three of Wands. Ano pa? Ang nagustuhan niya sa'yo, believe ba sa'yo si King of Cups?
Oh, yeah. Believe siya sa'yo. Ano yung kinabiliban sa'yo ni King of Cups? Ano kaya yung kinabiliban sa'yo ni King of Cups? Believe man daw siya sa'yo. Yung pagiging defensive mo. Yung pagiging defensive mo? Hindi. Hindi na. Yung marunong ka maglagay ng depensa mo. Hindi. Yung you guard yourself from the attacks of others. Oh, yan. You know how to guard yourself or you guard yourself. You protect yourself. Yan. Para hindi ka ma-harm, hindi ka matake ng iba. Yan. You protect yourself. And magaling ka magdepensa sa sarili mo. Magaling ka magdepensa sa sarili mo. Bakit meron bang ginawa na spiritual yan sa'yo si King of Cups na lumayo lang o hindi tumalab sa'yo? Meron para siyang ginawa sa'yo na spiritual na hindi tumalab sa'yo. So, magaling ka na magdepensa o magprotekta sa sarili mo. Ano yung ginawa niya sa'yo spiritual King of Cups kayo, ginayuma kanya pala. Bakit? Bakit kanya ginayuma? Ito na nga. Yan na pa rin. Yan pa rin. Kasi gusto niya mag-umpisa kayong magsama. Ganyan na yung mga Ace of Pentacles. Mag-purchase your house and lahat. Magsama na kayo. Mag-settle down. Ganyan ba? Gusto niya kasi nga pwede mag-offer ka sa kanya ng a huge offer. Magsama na kayo. Basta gusto niya magsama na kayo. Yan. Mag-umpisa kayo na magsama. Ganyan yan yung mga Ace of Pentacles. Ano pa ang reason? Bakit ginayuma ka ni King of Cups na yan? Para isipin mo siya habang nag-introspect ka? Hindi. Para what's with the Hermit here? Para isipin mo siya ng isipin. Hindi. Para siya lang isipin mo. Yun. Para siya lang isipin mo. So, ayaw niya mag-isip ka ng iba. Kaya nga ginagayuma ka niya. Ayaw mag-isip ka ng iba. Hindi na isipin mo siya ng isipin. Hindi. Para siya lang ang isipin mo. At hindi ka na mag-isip ng iba. Ibang person. Di wow. Di wow pag gano'n. Selfish ano? Ano ang pagkakilala niya sa'yo ni King of Cups na yan? Ano ka daw? Tingnan natin. Sensitive. And you are protected by loving energies. Sensitive. Sensitive ka sa mga energies. Yan, sensitive ka sa mga energies. So, siguro seer. Kasi nga intuitive ka guys eh. Ganon yung mga intuitive guys. Mga sensitive. Like seers. Madaling ma-apektuhan ng energy ng iba. Kaya kailangan talaga magprotekta sa sarili. Kasi madaling maka-absorb. Diba? Lalo yung mga empath, intuitive na mga tao. Yan ang mga sensitive. Lalo sa mga energies na mga nasisenteng iba, intentional or unintentional. Napaka-sensitive ng mga ganyan, no? Yung mga intuitive na tao. Like seers, mga ganon. Search nyo lang yung seers. Narinig ko lang talaga yan. Para mga clairvoyant tatay. Yung seer na yan eh. Yun ang pagkalam ko. Hindi ko ba na-research talaga. Thoroughly. Seer na yan. Na word. Gusto nyo maintindihan ang gusto, i-search nyo ng mas malaliman, ng maramihan. Ano ang gusto sabihin sa yung King of Cups na yun? Three of Cups. Ano yung Three of Cups niya? Gusto nyo ma-reunite kayo? Hindi. Pwede. Palang pa naman yan.
Upright ba ito for of swords? Oo, ma-reunite kayo kasi nagsiselo siya. Kasi nagsiselo siya. The more na nagsiselo siya, the more na gustong-gusto niyang mapasa kanya ka, na makuha ka, at siya lang ang isipin mo. Kaya pala ginagayuma ka niya kasi nagsiselo siya, gusto niya, siya lang ang isipin mo. Siya lang ang mahal mo. Siya lang sa puso't isipan. Malaya, no? So, ano pa? Ayusin ko nga. Para makita na isa. Oh, shit. Wait lang na. You are broken every day. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. You are broken every chain. Kaya, nagpo-focus talaga siya. Tuloy-tuloy yung ginagawa niya sa gayuma. Hindi siya tuloy-tuloy yung ginagawa niya. Willing talaga siya mag-effort siya continuously. Ayun, na-pursue ka niya continuously. Talagang go siya, no? Na-pursue ka, mag-effort siya continuously. So, hopefully, at mag-effort niya ng maging masaya na kayo, no? At maging peaceful yun yung buhay. Katulad dito. At komportable kayo. Contented kayo, no? And amuhay kayo ng payapa. Yun ang malaga. And contented kayo. And fulfilled, satisfied, di ba? So, yan. Bakit attractive ka ba? At alam niyo madami na attract sa'yo? Yes. Attractive ka. O very strong yung attraction sa'yo ng iba. Kasi clarify by strength eh. Yes, strong yung attraction sa'yo ng iba na gusto nilang na seryoso sila sa'yo. Pagdating sa'yo. Kumbaga, ikaw yung klase ng person na seryosohin. Yung gano'n, na gusto ng opposite sex na ng long-term relationship with you na seryoso sila sa'yo. Hindi ka yung paglaruan. Yung gano'n ba? And you know what? Yung mahilig maglaro sa relationship, kadalasan mga immature or experience nyo, pag immature pang isang tao, ewan ko lang sa inyo, ako na-experience yun nung immature pa kayo. Kung naglalaro din kayo na hindi nagsiseryoso, kasi naisip nyo, makahanap pa kayo na masigit pa, yung ganun. Pag immature pa. Pag immature pa, ganun talaga yun. Pero pag mature na mag-isip yung isang tao, ay nagsiseryoso na yun sa buhay, sa relationship. Pag gusto na yung family, ganyan. Yun ang hinangad mo. Tahimik na buhay na at bumuo ng pamilya niya. Yun. So ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ng mga na-attract sa'yo ng mga tao. Kasi hindi nila ma-influensyan yung isip mo. Hindi. Dahil hindi nila ma-control yung isip mo. Hindi nila ma-control yung isip mo. Bakit kinagayuma ka ba nila? Kinagayuma ka nila. Hindi ka nila ma-control. Hindi tumatalab yung kanilang gayuma. Baka na ka na immune. Attractive ka. Okay, wait, itinsa ka. So, ito na lamang guys for collective reading.